Para po sa mga tangang napasok, bakit kaya niyo nasabi na mananalo sila? Sa numero po. Sa numero, mga nanonood. At ano po yan nasa social media na po yan. Ito po, parehong mga may naano ko nawala na eh. Milyon po nanonood dito sa proclamation rally. Milyon. Samantalang dito kay BBM, proclamation rally ni BBM, wala pang 60,000. Ang layo naman ng milyon. Ilan ba yun? Teka muna, meron ditong 59,800 views. Dito naman sa proclamation ng Duterte senatorial candidates, 1.5 million views. Napakalayo po. Bakit tayo mananalo? Sa views. Sa views pa lang, panalo na tayo. Hindi naman botohan yan. Alam nyo, wag nyo pong sabihin na yung mga botante ay hindi po nanonood. Lahat na po ngayon, majority na po ng botante ngayon, may cellphone. Majority na po nanonood ng mga TikTok, nanonood. Kaya po, bakit ba dong sinasabi mo ba dong na mananalo? Tignan mo nga yung survey. Wala naman pong problema sa survey. Sino po bang may sabi nakilala yung mga kandidato ni Pangulong Marcos ay Pangulong Duterte? Tandaan po ninyo, halos lahat superstar yung mga halos lahat. It's either dating senador or dating yung mga kamag-anak ng mga matagal ng mga politiko. Lahat po yan eh. Lahat ng kandidato ni Marcos, kundi dating senador, karamihan po dating senador. Tapos may bago si Camille Villar. Sino pa ba yung mga bago? Si Camille Villar lang po yata. Sa pagkakaalam ko. Siya lang po yung di senador. Pero ilan na po sa pamilya niya ang senador. Ibig sabihin, sa simula po ngayon pa lang po nagsisimula yung kampanya. 'Di ba? O kapatid ng mga senador, mga sikat talaga. Talagang sa simula, si Tatay Digong po, tignan nyo. Si Binay, alam nyo namang anak yan ng dating Vice President. Si Tatay Digong po, tignan ninyo, nung nagsimula ba si Tatay Digong, number 1 agad? Baka nakakalimutan nyo po, nagsimula rin po si Tatay Digong na hindi siya kilala dahil mayor lang po siya. Paano po sumikat si Tatay Digong habang nangangampanya? Social media. Yung mga patawan niya, nagba-viral, napapanood ng lahat. Sa tingin nyo, saan mas maraming social media ngayon? Saan mas sikat ang social media? Noon o ngayon? Nung panahon ni Tatay Digong, nung tumatakbo siyang presidente, o ngayon? Malamang ngayon. Eto na lang, Team Suka at Team Sinuka. Alam na ng lahat ng tao yan. Mananalo tayo by numbers sa mga nanonood. Mananalo tayo dahil viral lahat ng sasabihin ni Digong, lahat ng sasabihin nila Bato, lahat ng mga sagot ng mga senatoriables natin nagba-viral. Wala silang kakayahan na ganun. Sila po, yung mga kalaban natin ng mga senador, umaasa lang sa kasikatan nila. Alam nyo po ngayon ng social media, sikat ka ngayon. 2 linggo lang, iba na yung sikat. Kaya ban i-sustain nila yung kasikatan nila pag may mga quotable quotes na si Tatay Digong? Mananalo tayo sa numero. Ang nanonood sa atin, milyon. Ang nanonood sa kanila, thousands lang. Napakalayo ng numero natin. Yan po mga totoong tao.
Yang survey na yan, di natin alam kung paano ginawa yan. Kaya mas kapanipaniwala, no? Na mananalo tayo by sheer numbers. Yung social media presence, nakita nyo po, pati po mga traditional media, kino-cover. Bakit hindi nila i-cover? Maiiwan sila. Pag si Marcos lang ang kinover nila, maiiwan sila sa ratings. Malakas po sa ratings ang mga Duterte. Di ba? Ikalawa, ngayon lang po, very vocal. Pati po si BP Sara. In-endorse na po yung mga kandidato ni Tatay Digong. PDP laban. For the first time yan po, buong kandidato ng PDP laban ang in-endorso ni BP Sara Duterte. Alam niya, crucial to eh. Tapos po, sa ground naman, baka sabihin nyo, sikat na sikat sila. Hindi po. Ang kinakailangan lang po natin, no, maipaliwanag sa tao na straightan. Parang yung ginawa ni Tatay Digong, yung simula ng speech niya, kung gusto niyo itong ganito, yung patakbo ni Marcos, iboto niyo yung mga kandidato niya. Pero kung ayaw niyo ng ganitong kalagayan natin, yung mga droga, naglipana na naman. Kung sa tingin ninyo, ang ganda ng sinasabi ni Tatay Digong, kung sa tingin niyo, seguridad ng anak niyo, mas secure kayo ngayon kaysa noon, nung panahon ko, sige, iboto niyo yan lahat. Yun. Ibang klase po itong labanan na to. Hindi po ito labanan ng personalidad. Yang survey na yan, nakaset pa yan na yung mga utak ng tao, isa-isa ang boto. Ito po ang kampanya ni Tatay Digong, buhos-buhos. Team Duterte versus Team Bangag. Direkta po, sinabi na naman ni Pangulong Duterte, kinantsawan na naman ni Pangulong Duterte. O, di ba? Ano po ang sinabi ni Tatay Digong? Mayroon tayong presidente. Teka muna, mas maganda yung kay Tatay Digong. Mahirap po yung sa akin mamaya. Ito, mayroong isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging yulol si Marcos. Maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Alam po ninyo, no? Maaaring sa simula, shock lang yung mga tao, parang hindi makapaniwala. Pero ito po, paulit-ulit na to na sinasabi ni Tatay Digong. Ang dali lang naman sanang nito, no? Pabulaanan. Mag-hair follicle test lang eh. Di ba? Isang hair follicle test lang, tapos na yung issue na yan. Pero habang si Tatay Digong sinasabi niya na bangag ang Pangulo at walang ginagawa ang ang Pangulo ng Pilipinas na pabulaanan. Kung hindi, okay, kita mo ngayon, palaban po siya. Bakit hindi po siya palaban din dito sa bangag ang Pangulo? Presidente na bangag. Hindi po kami nagsasabi niyan. Kaya hindi nyo po kinukot lang namin si Tatay Digong. Tanong, tagal nang sinasabi ni Tatay Digong yan. Bakit hindi nyo sinasampahan ng reklamo? Bakit walang kaso si Tatay Digong sa pagsasabing bangag ang presidente? Alam niyo na kung bakit. Pag kinasuhan niyo yan, di ba? Kailangan patunayan na hindi talaga bangag.
Eto pa, isa pang binabanata nila, no, si Senator Bato. Sabi ni Senator Bato, willing daw siya na gera, makipagpatayan. Bakit? Ang tanong ng mga fans club ni BBM, bakit hindi siya lumulusob? Dapat daw ipakita niya, no, hindi lang siya panay satsat. Dapat daw lumusob siya dun sa West Philippine Sea. Awayin niya, gerahin niya. Yan yung problema ng mga tao na to, no? Ang ibig sabihin ni Bato, hindi niya aatrasan yung China, no? Kung sakali pong dumating yung digmaan, pero hindi po siya pwedeng, senador lang po siya. Ang pwede lang pong magdeklara ng digmaan sa China, presidente ng Pilipinas. No? At saka aprobahan pa yan ng Kongreso. Hindi po basta-basta magdeklara ng gera. Ang matagal na naming sinasabi ng mga pro-Pilipino, pro-Pilipinas, ito kasi yung problema no? Sabi na kami naninindigan laban sa China, samantalang kayo, nung panahon nyo, nakipagkaibigan lang kayo sa China. Hindi po Hindi po masama makipagkaibigan, lalo na kung officially kaibigan mo yung China. Officially po, ang China, hindi natin kaaway, kaibigan natin siya. Kayo lang naman, yung mga pro-BBM forces ang nagsasabi na kaaway natin yung China. Officially, wala pong kaaway ang Pilipinas. So kung walang kaaway ang Pilipinas, lahat po yan kaibigan natin. So paano ba dapat tinitreat yung kaibigan? Makipagkaibigan ka. Diplomatiko, 'di ba? Lagi nilang pinagmamalaki yan Lagi nilang pinagmamalaki. Hindi po yung mga gamit buong mundo po gamit niya made in China na. Hindi po yun yung inaano ko Masama po bang makipagkaibigan sa kaibigan mo? Kaibigan. Alam niyo po, dito po sa mundo, lalo na po sa usapin po ng pag wala pong deklarasyon ng digmaan sa dalawang bansa, magkaibigan po kayo. Lalo na kung magkapit-bahay. Kung hindi mo siya wala kayong declaration of war, magkaibigan po ang tawag doon. At matagal na po tayong panahon pa po ng tatay ni Marcos, may ugnayan na po tayo sa China. Marami po tayong ine-export sa China, di ba? Makikita nyo nga yung mga prutas natin doon sa China. Minamasama lang po nila yung ginawa ng mga Duterte na pakikipagkaibigan kasi maganda po resulta nun O ngayon, masama po yung resulta ng ginagawa nila. Ang sinasabi nila, naninindigan daw sila sa China. Ang tanong lang natin, ilang beses na ba tayong winater cannon? Ano ba ang ganti natin sa China? Wala. Panay lang tayo, naninindigan kami. Ang ginagawa nyo lang naman, nagpapaawa di mas maganda kung hindi rin naman pala natin sila lalabanan ng kanyunan ng tubig. Tubig pa lang po to Kasi yung mga Vietnam, yung iba pang bansa, pag kinanyon sila ng tubig, kinakanyon din nila ng tubig. Kanyunan pala ng tubig, hindi na natin kaya Ano yung sinasabi nyo naninindigan kayo? Tapos bato pa yung sasabihan nyo ng pro-China. Ang dialogue nila ngayon, nag-aano na yung mga pro-China, yung itinatatwa na nila. Tinatatwa. Natatandaan nyo sila Bato, si yung dating Senate President si Subiri, si Joel Villanueva, tsaka si Bongo. Nanonood pa sila. West Philippine Sea atin to. Nanonood ng basketball. Dati na po silang may deklarasyon na ipinaglalaban nila yung West Philippine Sea.
ano bang pagkakaiba ni BBM at saka sila? Pareho lang. Dakdakan lang din ang pagtatanggol natin. Wala namang wala namang bago dun sa ginagawa nila eh. Na-scam na raw ni Duterte. Ngayon, galit na galit sila pag sinabi ni, alam niyo yung pro-China, hindi po magsasabi yan na makikipagdigma, willing sila makipagdigmaan sa China.